Commissioner po ng Commission on Audit, Professor of Praxis. Ano yung Praxis? Ano yung Praxis, Eliza? Ateneo School of Government at advocate po ng good governance. Ano ibig sabihin ng Praxis, Professor Heidi? Good morning, ma'am. Ay, good morning, Doris, and good morning, Alvin. Hindi po, ma'am. Ay, ano ba ang sinabi ko? Ordinaryong mamamayan na po. Anong sorry, ibig sabihin sorry ng Praxis? Parang practice. Oo. Ibig sabihin, Practice. marami pang practice. Joke. Ala. Ano Ano ibig sabihin? Di ba parang maraming teacher na parang because nag-aral sila ng pagka-teacher, nagkaroon sila ng masteral degree, etc. Sa akin po ay parang nagtuturo ako on the basis of what I have done in my, kumbaga based on my practice. Ganyan Okay, po. nagets ko. Anyway, Pero sa biro po, maraming practice pa ang kailangan. Hindi, napaka-humble naman ni Professor. Kaya Ano po. Napakinggan niyo po yung testimonya ni Acosta. Yung pag tinanong mo yung ibang ordinaryong mamamayan, parang nadidismaya sila na ganun pala kaluwag ang pagbabantay ng pera ng bayan. Ano po? Pero kayo as a professional, as a former commissioner ng COA, did you get also the impression na parang bakit ganun? At parang wala lang, pwede lang gamitin kung saan-saan ang pera ng bayan, Professor? Hindi lang yung bakit ganun, parang ang katanungan ko ay parang sa mas malawak ba na parang anong nangyari sa atin? Bakit hinayaan natin na dumating dahil dito sa level na parang yung ating mga inihalal ay naghahawak ng pera ng bayan ay para bang walang pakialam or pagpapahalaga sa kanilang posisyon at sa tiwalang inilagak o ibinigay sa kanila ng mamamayan, di ba? At nakita natin hindi lang yung mga sa pag-manage ng pera, madami ding mga tao nagtatanong ang taas ng salary grade position, di ba? Pero walang competency, walang yung kahapon yun ang dinidiscuss ko na pinag-ingatan natin yan yung adoption, yung tinatawag natin pagsunod sa competency framework. Dapat bago ka maging SDO, may training ka sa ganito. Di mo ba, Alvin tsaka Doris, kapag ipagtitiwala mo, mag-a-appoint ka ng special disbursing officer, alam mo na yan ang tagabigay ng pera Di ba? Kung ikaw nanay, Doris, makikidoris na lang ako sa iyo. Opo, mami. Kung ikaw ay tuloy nanay, ulit di ako. ba? Opo. Kung ikaw ay nanay, Doris, di ba? Kung halimbawa aalis ka, tiiwanan mo ang budget, susuriin mo sa mga anak mo sino yung mapapagkatiwalaan. Tama ba? Correct. Sino yung marunong magkwenta, di ba? Isa sa pamilya lang, di ba? Halimbawa, sa anak mo, pipiliin mo yan how much more pa kung ganong kalaki yung pera ng bayan? Hindi ko ibibigay sa bulagsak. Hindi ay, ko, tunay ka, that's the term. Hindi mo ibibigay sa bulagsak at hindi marunong magkwenta. Correct. Kaya nga. Tama. Pero ang pinakapunto ata nila, Professor, at please tell us if you agree, ito, lahat naglilid ito, nag-uugat ito sa pangalawang Pangulo. Kasi yun ang gustong palabasin partner ng prosecution. Tama. At pati na rin si Acosta, sabi niya, yan ang utos sa akin Oo, siya yan ang mismo utos sa akin ng Vice President. Lahat naman ng ginawa ko ay approved. Even si Ortonio ngayon, lahat ng ginawa namin may imprimatur, may basbas ng pangalawang Pangulo, Professor. Oo, tama yun, Alvin. At ang nakakalungkot dito, di ba? Malinaw sa mga mamamayan kung sino ang behind dyan. Pero nakakalungkot dito, meron tayong mga senator judges na pilit siyang isinasalba. Alam mo, tatanungin, nakita mo ba na hinawakan ng BP ang pera? Gusto ko sana sumagot Alam niyo po, yung pagiging mastermind, hindi mo kailangang hawakan ng pera. Di ba? Mautak nga yung mga yan palalayo. Sa amin, pag nag-iimbestiga kami, Doris at saka Alvin, pasensya na, lagi ko nababanggit ay aking karanasan. Hindi tayo nagyayabang. Kailangan based on experience para naman maniwala kayo, no? Sa amin, the farther it is from the yun ang gagawin ng isang mastermind, di ba? You cover your tatakpan mo yung likod mo, buburahin mo yung mga Then, bawa ba magnakaw, di ba? Yung magnanakaw, as much as possible, tatakpan nila yung mga pagkakakilanlan o yung mga leads na sa iyo pupunta, Kaya huwag naman sana magtanong yung isang senator judge na, kaya nakita mo bang hiwakan? Hindi lahat ng ay hinawakan ng pera at hindi kailangang hawakan para sabihin siya ang nakinabang. Una, binalanse ng Joint Circular 2015-001 ang responsibilidad ng head of office at saka ng special disbursing officer, Kaya nga sabay silang pumipirma, di ba? Pangalawa,
pagsimulan muna natin yung i-walk through natin yung buong process. Sige po. Sino po ba ang nag-request? Matanong ko, Doris and Alvin, sino ba ang nag-request? Palagay ko siya ang nag-request. Pag ikaw po ay Opo. nag-request ng pera, medyo malaki, hindi ho ba yan ay kahit papaano ay aalamin mo kung paano ginagastos? Tama ba ako? Diba, halimbawa, ikaw ay nag-request sa iyong auntie na sa abroad na, tita, padalhan mo nga ako nito. Oo. Di ba from time to time ay papalo up mo, tita, naipadala mo na. Ay, pinadala ko doon sa isang balikbayan. Di ba from time to time isasabihin mo, ay, balikbayan, ay naipadala na baga? At kung halimbawa sinabi ni tita na, ay teka muna, ay ipinagkatiwala ko dito at doon ka na lang kukuha. O hindi ho ba't aalamin mo rin kung ano ng estado niyan at paano ginagamit yan? So mahirap po natin burahin yung tinatawag nating role ng head of office dito. Dahil from the time na nag-request siya, ipinakita niya yung tinatawag nating ownership nung kanyang ahensya. Ikaw head ng agency, ikaw nag-request nung tinatawag nating confidential funds. Therefore, as the head of the agency, yung fiduciary responsibility, na tinatawag ni Senator Lacson, na andun yun eh. At kahit napasabihin na nakikita natin yung laruan nila eh. Itutulak kay Gina, si Gina itutulak kay La Chica, But at the end of the day, sabi ko nga, sino ba at kanino ba yan napunta? Yun ang mas mahalagang tanong. At makikita natin yung traces. Yeah. Kung ikaw ba ay may pagpapahalaga sa perang ipinagkatiwala sa iyo at wala kang ibang interest kundi gamitin ito ng tama, hindi ba gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang proteksyonan ang perang yan at gawitin sa pangangailangan ng national security, di ba? Pero nakita natin, meron ka bang masasabing kahit kating na sasabihin nating pag-iingat? Paano nila winidraw? Wala, di ba? Paulit-ulit kong binabanggit, Doris and Alvin, yung madalas kong sabihin na ang kaunahang responsibilidad ng mga lingkod bayan ay ingatan ang pera ng bayan, the safeguarding of public resources. So hindi ka lang nakakasuhan dahil may kinupit ka. Nakakasuhan ka rin at dapat ka rin managot kasi hindi mo iningatan yung pera ng bayan. At itong responsibilidad na ito ay buong ingat na inilatag under sa responsibilidad ng head of office. Bro, so ayun, patatakas doon, di ba? Yes po, Alvin. Nandyan ka na rin lang, pakilinaw mo nga, kasi ang sabi nung Acosta, di ba tinanong siya, nasaan yung mga pirma? Na-verify mo ba kung tama ba itong mga pirma? Ay, hindi po, nagtiwala lang po ako kay Acosta kasi siya po ang pinagsinabihan ng Vice Presidente Chuchu na yan ay confidential at national security, eklat-eklat. Pwede ba yun na ganun ang klase ng liquidation sa confidential funds? O hindi rin pwede yun, kailangan mo pa ring busisiin kung sino talaga ang nakakuha ng pera at lihiti mo ba? Ayan ang hirap sa hindi nag-training. Wala siyang training sa pagiging SDO, di ba? Pero nakakahiya naman na wala siyang training. Pero ilang taon mula nung nasa City of Davao pa hanggang sa OVP na siyang SDO. At dapat sa kanyang training at siguro common sense. Kung walang common sense, kahit naman lang siguro sa sariling sikap o sariling pag-intindi bilang isang may hawak ng pera at may responsibilidad. Alam mo kung anong responsibilidad mo, At kung sasabihin naman, kasi nga confidential ito. Hello, ano ba gang confidential sa tree planting? Ano ba gang confidential sa Christmas party? Pero wag nating daanin sa ganyang Gawin natin na mas seryosong usap. Halimbawa, sasabihin niya na, ay pinagkatiwalaan ko po. Hindi Kasi ikaw ang pumirma. Remember, Alvin and Doris, isa doon sa mga supporting documents ng liquidation ay yung certification ng Special Disbursing Officer at attested ito ng Head of Office. Dalawa silang pumirma. Na sinasabi niyang, sinecertify ko na nagamit itong lahat ng perang ito sa mga confidential activities. Pangalawa, at kung halimbawang kakailanganin ang mga resibo, pati na yung cash disbursement record, ay meron akong vault kung saan doon ko itinatago. So, itong certification na pinirmahan niya, hindi niya naintindihan? O, kailangan ba Tagalogin yung certification?
Kasi di ba nakalagay doon sa certification, paano natin sasabing pinirmahan mo yan, nag-certify ka na ginamit sa tama? Paano mo masasabing ginamit sa tama? Kung hindi mo binusisi at hindi mo hinanapan ng informasyon ng iyong pinagbigyan. Pero bago yan, linawin lang natin. Ang ginawa niya kasi tinransfer niya eh. Hindi niya binayaran sila Acosta kasi La Chica na katulad ng gawain ng isang SDO. Itinransfer niya yung entire cash advance. At ito yung ipinagbabawal ng joint circular, di ba? So itong napapanood natin ay parang model ito ng lahat ng hindi pagsunod sa isang mahalagang regulation or provision ng pamahalaan at hindi pag-iingat ng pera ng bayan. Diba? Oh. Dapat ba ipatawag din natin sila, Chika? Do you also share the view? Yung mga ordinaryong mamamayan, kasi hindi naman kami abogado eh. Ikaw, hindi ka abogado, pero may experience ka sa auditing. Ano po? Dapat ba, para makumpleto lang yung kwento, parang gusto mong hugutin sila, Chika, at ikaw na nga magsabi, nasan mo nilagay yung pera? Talaga bang, anong nangyari sa pera? Dapat bang magkwento sila, Chika? Sa akin, hindi ako accountant. Pero kung ako yung auditor, ako yung forensic accountant even, halimbawa, para makumpleto ko yung drawing, yung chain of custody rin, di ba? Yung pag-iingat, di ba? Sinabi ni Acosta, ibinigay kay La Chica, ako ipapatawag ko. Hindi pwedeng hindi naman sa hindi pwede. Kasi alam ko, naririnig ko na sinasabing na patunayan na naturo na nila dun sa sinasabi nilang mastermind, etc. Pero hindi kompleto yung chain eh. Hindi kompleto yung Hindi kompleto yung kwento eh. May kumaga tayong moviegoer, parang bitin yung movie. Kailangan malaman ko kung saan napunta yung pera, Professor. Hindi kompleto yung kwento. Kaya lang, ito yung niyan, kung papatawag nila at sasabihin nilang closed door, ay di wag na nga at wala namang matututunan ng bayan. Ang sa atin dapat ay ipatawag, pero dapat hindi closed door yung testimony. Bakit? Ala namang nanganganib na national security issue dito eh. Tree planting at Christmas party, paano ninyo sasabihin may national security issue yan, di ba? Pangatlo, ay talaga naman pong malinaw na hindi dapat nabigyan ng confidential funds ng Department of Education. So, kung ito po ay ating sususugin, di wala namang dangerous dyan. Dahil lumalabas with more than 300 na personnel. Hindi ko na alam po ilan yung security personnel niya, parang 400 plus daw kahapon, whatever. Opo, ang dami. Pagkatapos, ang kanilang objective pa ng paggamit sa confidential funds ay para daw safe at baka may mga rebelde doon sa area kung saan sila magtatanim. Para namang napakalaking insulto sa mamamayan, di ba? Kaya nga nagtanim din ako. Nag-tree planting din ako para matintindihan ko kung makakailangan ba ang joke. So, ang ibig ko sabihin ay parang kailangan na paharapin sila, Chika, para tama kayo, Doris and Alvin, kompleto ang kwento. Pero kung ang kwentong ito ay nalaraan para sa mga mamamayan, hindi dapat i-close, tawag nila? Closed door, executive session. Unang-una, bakit tumututol tayo sa executive session? Ay, ang dami ng senator judges na nagiging defense lawyer. Paano naman natin yan panangalagaan ang interest ng bayan? So, sa atin, dapat strong tayo bilang mamamayan, no? We want a complete story. And if we want a complete story, complete transparency. After all, at ito yung correction natin. Lagi kasi nagsasabi na senator judge daw ang mga pag-judge. Taong bayan dapat, diba? Tama. Pero Prof, tanong ko nga kay Alvin kanina, bakit kaya po dumating tayo sa ganitong klaseng punto? Used to be, kapag yung mga opisyal po natin ay makahawak or nabigyan ng pagkakataon na pag-ingatan ang napakalaking pondo, napakamasinop po. Maingat at nakakatakot na hawak nila yung ganun kalaki. Ngayon parang wala lang. Parang meron lang silang mga 5 piso na kayang-kaya kung saan pwede nila. Gusto nilang bilhin ito, gustong idala dito. Ganun wala nang, kumbaga walang, anong tawag mo doon? Yung sense of accountability. Yun, oo. Walang malasakit. Walang pagpapahalaga sa pananagutan at sa tungkulin na kanilang sinumpaan. Doris, dagdagan ko, no? Meron din problema yung mga mamamayan, no? Kung sa mga ibang mamamayan, walang pakialam, di ba? At yung iba nagde-defend pa. Ang tanong ko dito ay, di ba pag may pinabili ka, kahit na minsan, kahit na 5 or 10, di ba?
hanapin mo yung sukle. Minsan naman magbibiro ka. Hindi, tinatanong ko lang yung sukle, pero pwedeng sa'yo na yan. Di ba? Correct. Pero hindi, Oo. barya ang pinag-uusapan natin. Kaya gusto kong gamitin yung binanggit mo, Doris. Bawal ang bulagsak sa pamahalaan. Di ba? Kasi ikaw ay pinagtiwalaan. So ang kaunahang responsibilidad mo ay masinop na ingatan ang pera ng bayan mula sa bulagsak na paggamit or wasteful spending at syempre yung mga paggamit na hindi naaayon sa batas, di ba? Dapat talaga senador tong si Mendoza eh. Bakit ba Ay, hindi? Oo, di ba pwede ganyan dapat bakit ang... ba hindi? Oo. Prof, maraming salamat. From time to time, pagbigyan mo naman kami ng madalas-dalas. Pansinin mo naman kami. Oo. Kasi Oy, paano- hinabol ko to ha. mahirap, Naghabol, ha? nahirapan Ako siyang naghabol, gumising. sabi ko, sige na nga. Mahirap gumising ng ganong kaaga sa atin kasi. Oo, pero kailangan Hindi. natin. Ano kasi ako, night ako eh. Gabi ako, mga alas 2 ako natutulog. Wow. And then sa umaga, nagwo-walk ako ng dogs. Kaya medyo na. Pero of course, sige, pagbibigyan natin. Oo, salamat. Okay, Yung mga salamat. ganyang, yung kailangan ng taong bayan ng mga ganyang klaseng pananaw. Para mas malinaw. Sa eksperto siya eh. Ilang Correct, taon sa correct. Komisyon on Audit eh. Kaya nga ikakop, tayo, pag may eleksyon, matuto po tayo, iboto natin yung mga may kalidad naman, hindi yung mga puro patapon. Ay, nako. Oh my goodness. Ay, nako. Salamat. Prof, thank you, Prof. Ha? Pasensya ka na. Maraming salamat po at Mabuhay ka. magandang umaga sa lahat ng inyong tagapakinig at Okay. Thank tagapanood. you. Iwalk na si Doggy, ha? Aha. Bye-bye. Maraming Thank you. salamat. Professor Heidi Mendoza, dating commissioner po ng Commission on Audit. At